Tara at mamalengke mga mare, dito lang pala ang daming laing. Sinong mga Bicolano dyan, nandito ang mga laing mga mare, mura lang pala. At ang daming kalabasa, sarit-saring gulay ang nandito mga mare, lahat ng hahanapin nyo ay nandito na kasi nga ito ay bagsakan ng mga gulay. Magkakasama kami dito magkakapatid mga mare at mga pamangkin ko para nga mamalengke dahil itong araw na to, ito yung huling lamay na ng kapatid ko. Kaya kapag ganun, kailangan mo talagang mamalengke dahil wais na nanay ere, kaya nag-ikot-ikot muna tayo, hindi tayo basta bili na lang ng bili. Kayo din ba mga mare, kapag namamalengke talagang iikot ka muna ng iikot at hahanapin mo talaga kung saan ka makakamura? Sayang din naman kasi yung matitipid mo kahit makatawad ka ng 5 piso sa bawat kilo ng iyong binibili. Kaya ito nga pamangkin ko ang guide namin dahil hindi naman kami taga-Rine sa Batangas. Ito mga mare, ang presyo ng isda ay halos ganun din naman sa Manila, minsan nga mas mahal pa dito. Kaya akala namin dahil nasa probinsya na ay mura, hindi rin pala, wala ring pinagkaiba. Kaya nga hindi ako sang-ayon mga mare doon sa provincial rate, yung sahod na iba yung sa probinsya. Kasi kung tutuusin mo mga mare, mas mahal pa talaga yung bilihin sa probinsya, kaya nga sana makita nila yon. Ang gobyerno natin dapat maging patas na lang para naman yung mga tao hindi nahihirapan. Kagaya nito mga mare, nandito na kami sa Niyugan, tapos na kaming mamili dyan ng mga ulam na aming lulutuin para mamaya at hanggang bukas na din. Kaya ang dami naming nyug na binili kasi magugulay kami ng laing at langkang ginataan na merong tulingan, ay tilapia pala. Dito natawa ako mga mare sa kudkura na ito dahil kapag 3 nyug daw ay bawal pigain. Mantalang sa amin naman kahit isa lang pwede na. Ewan ko ba, iba-iba sila ng patakaran, pero sige na dahil 13 nyug naman yan, sige kudkurin mo na, pigain mo na din. At ito na nga si kuya. At inaantay na nga lang namin dito matapos ang pagpiga ng nyug dahil ang dami pa namin kailangang gawin dahil last night nga ito. Gusto ko nga kasi mga mare dahil huling araw na yan ng kapatid ko, sagana naman sana sa pagkain kaya talagang namalengke talaga kami. Kapatid ko kasing pumanaw na yan talagang hilig niyang magluto, tuwang-tuwa siya kapag marami ang naluluto, maraming pagkain. Talaga ang kasayahan niya sa buhay, kaya naman dahil sa huling araw niya, pagbibigyan natin yan. Sayang nga lang kung kailan wala na siya, saka pa natin napagbigyan. Ganon talaga siguro mga mare, maaalala mo talaga kapag wala na. Kanya-kanya na nga kami ng pamilya, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang pag-aasikaso, kaya hindi na napapansin. At maaalala mo na lang talaga ang lahat kapag wala na. Kaya ngayon ang sinasabi ko na kapag may panahon pa, may oras pa, wag na nating sayangin. Itodo na natin dahil kapag wala na talaga. Ang lumipas na kailanman ay hindi na maibabalik pa. Hanggang dito na lang.